Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Hindi kung what resonates, hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, huwag mong pilitin. Let's start your reading, Libra. Main energy. Madam P, yan yung Facebook page namin. Be sure nakasubscribe ka dyan. Unipre, TikTok shop namin yan. And yun na rin yung aking TikTok. Meron ako mga share dyan na hindi ko na i-share dito sa YouTube. So, feel free to check it out. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Page of Swords. Okay. Nakakita tayo dito ng happiness, victory, and success for you. Kung ano man itong mga, the Page of Swords is showing to me as, kung hindi man ikaw, this could be a child, no, anak mo, or anak ng kapatid mo, like this particular child is gaining a lot of recognition, success. Yung iba naman sa inyo, this could be you, na nagigain yun, and it is because pinupurso mo yung mga bagay na gusto mo noon pa man, kabataan mo, ganyan, nung, you do have this inner child na parang gusto mo i-pursue. So, nakakita tayo ng success dito. Victory is here. You over the Ten of Cups and the Nine of Swords. Ngayon po sa inyo pwede magdulot nga lang ng problems with regards to your family. Nine of Wands. Kung hindi, yung iba walang kinalaman dito. But I can see there's this possibility of problems pagdating sa family. And the Three of Cups, friends. Pero you don't care. What you care is about yourself, your happiness. Etong particular child na to, kung ito ay hindi nila gugustuhan ng iba, wala kang pakialam. This is what you want. This is what nandun nga yung inner longing mo eh. Kumbaga, you're healing your inner child, yung iba sa inyo. So, kasi hudang hindi nila gusto yung mga bagay na pinapakita mo, ginagawa mo, basta sa sarili mo masaya ka, you're still continuing whatever this thing is. Kasi yung iba sa inyo, hindi mo naman kailangan ng recognition or uh, ng ng uh, kung ano man yung masasabi or thoughts nila regarding dito. O hindi mo naman sila kailangan. Kung ayaw nilang support mo, kung ayaw nilang supportahan ka nun, whatever, this is my life, that's your energy. Okay? So, person nakakonect mo pagdating sa love. You do have here the High Priestess and the Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. This person is very spiritual, no? Yung iba sa inyo, pwedeng hindi mo alam yun. Pwedeng, kasi masyado kang focus sa sarili mo, so hindi mo alam na itong person that is very spiritual. And or, this could be a person in the past. Ngayon, pwedeng may spiritual connection sa inyong dalawa. And this person is really sad right now. Nalulungkot siya, nasasaktan siya with the Emperor. Kasi pwedeng may mga decision or choices siya sa buhay ngayon na parang hindi siya happy, hindi siya contented. And also at the same time, may mga bagay siyang hindi maipakita or masabi sa'yo. So part ng kaya siya nalulungkot ngayon is kasi hindi niya masabi sa'yo eto mga bagay na gusto niya talagang sabihin. Emotions niyo sa isa't isa. Pasensya ka na kung naalog yung camera pag nagsha-shuffle ako. The Lovers is here, the Empress and the King of Pentacles. The Three of Swords, okay. I don't know, I'm feeling an ex vibe dito or a past person. So, yun ito. Yung the Lovers, this could be relationships in your life. Ngayon, if you have wait lang guys. Okay.
So, kung meron kang karelasyon ngayon sa buhay mo, nakikita natin na nandito yung yung focus mo. Kumbaga, nurture mo 'to, and kung wala naman, you are focusing on self-love. King of Pentacles. Ayun, yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, stability, career, yung iba, sa sarili mo na you have a lot of things to offer. Kumbaga, hindi ka para mag-beg, hindi ka para, ah, hindi man sa taong to, pero sa mga tao sa paligid mo, friends, etc. Natutunan mo na hindi ka para mag-beg, hindi ka para humingi ng attention nila or so on and so forth. Kasi alam mo sa sarili mo na mas importante na mag-focus ka na lang doon sa mga taong talagang nagbibigay ng importansya sa'yo. Well, nabanggit ko na yun kanina about your choices in life and itong mga tao na ini-ignore ka, etc. Or hindi sila pro sa mga bagay na ginagawa mo, mga desisyon mo sa buhay. Parang hindi mo na kailangan ng nila ng, hindi ko masabi yung word, pero nasa dulo ng dila ko. But anyway, ando na. Parang hindi mo naman sila kailangan. Nandito ka sa focus ka sa sarili mo, sa ginagawa mo. And relationships na naiwan or nandyan talaga sa buhay mo. Nagstay. So ngayon, nasasaktan tong person na to. This could be a person with the King of Cups energy. I can see love. Pero yung iba sa inyo, this could be a past person. Tapos, ngayon, nare-realize niya, dati nasa maayos na sitwasyon na ako, sa'yo, parang ganun. Or nararamdaman niya yung feeling na mas malapit siya sa'yo noon. Tapos, ngayon, nagkakaroon siya ng pagsisisi dito kasi na-realize niya, kailangan niya back to start or back na naman siya sa paano siya magkakaroon ng connection sa'yo, paano mo siya mapapansin, etc. And at some point, kasi pwedeng siya naman yung may kasalanan dahil siya yung umiwas, siya yung lumayo. Pero nandun yung pagsisisi niya dito sa mga desisyon nito. And with the with the Eight of Pentacles, yung iba sa inyo, this person wants another chance. Gusto niya ng another chance sa'yo. Uh, another chance, or if ever na ikaw ay nasa isang relasyon, gusto niya siya yung next. Gusto niyang maging part ulit ng buhay mo. Okay? And, nandun yung inner desire niya kasi nasasaktan siya eh. At hindi niya ma-realize na ganun ka pala ka-importante sa kanya kung hindi nagkaroon ng ending sa inyo, kung hindi nasaktan. Kung hindi siya nasasaktan, or kung hindi niya ma-experience yung sakit na yan. So, kumbaga, itong nangyayari sa inyo is way na rin para mas maging malinaw sa kanya kung ano ba talaga yung gusto niya mangyari sa inyo dalawa, kung ano ba talaga yung emotions niya para sa'yo. So ngayon, nagkakaroon siya ng clarity kasi ngayon, malinaw na sa kanya na importante ka, na gusto ka pala talaga niya kasi nasasaktan siya. So what will happen in the near future for the both of you? Either the Hierophant, the Wheel of Fortune, clarify this, the Low Major Arcana yan, Ten of Swords is also here. Okay. Any more? Okay. In the near future, I can see ending. Okay, something is going to end. And the Wheel of Fortune, malaking pagbabago pagdating sa'yo. Spiritually, yung iba sa inyo may mga changes na mangyayari dyan. Like, mas maia-align ka sa tamang purpose para sa'yo. And at the same time, pwedeng yung iba malaman or makilala kung ano ba talaga yung path sa buhay mo na dapat mong tahakin kasi you feel like ito talaga yung dapat para sa'yo. So, may changes. Yung iba may kinalaman sa home, etc. And in the future, nakakita tayo ng success. This person, hindi talaga siya, I can see a person returning or babalik sa buhay mo. And this time, this person will be more open or magiging totoo pagdating sa kung ano man yung intentions or ipapakita niya sa'yo. Kung ano yung gusto niya mangyari talaga sa connection niya. But this time, you will become more maingat. Kasi nasaktan ka na eh. Like,
whatever happens sa inyong dalawa, nakita natin na alam mo na rin kung paano i-guard yung sarili mo. Unlike before na masyado kang naging mahina. Okay, masyado kang naging mabait. But with the Nine of Pentacles, I can see this person na like may kipag-connect or communication. So, for some of you, kung wala kayong connection, communication, magpaparamdam siya sa'yo, pansin siya, tatawag siya, gagawa siya ng actions. And, clear na kasi sa mind niya or alam niya sa sarili niya na ikaw talaga yung gusto niya makuha. Like, you are someone na gusto kong maging parte ng future ko. At kung ano man yung nag-e-end dito, I feel like, etong person na to, pwedeng may i-end din siyang career in order na mas mapalapit or maging, you know, magkaroon ng chance or big change sa inyo. So, parte dito is isa-sacrifice or bibitawan niya yung career niya para mas magkaroon ng time or connection sa'yo. So, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.